It's fantastic sa metal at plastic number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 billion pesos sa Champion na Milyonaryo Pa. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong pangalan, edad, address, contact number at pirmahan. Ilagay ito sa white legal-sized envelope kasama ang iyong proof of purchase o POP na may tamang bilang ng empty sachets, wrappers o pouch ng Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner at Champion Dishwashing Liquid and Base. Sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang ginamit na POP at ang MBC station na yung pinakikinggan. Ihulog ito sa drop boxes na patatagpuan sa iyong paboritong MBC radio station nationwide. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock at Aksyon Radio. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws at 1 million pesos naman sa grand draw. Hatid sa inyo ng Champion. Tapat po sa inyo. Champion na milyonaryo pa. Champion na milyonaryo pa. Oh, so good! Komeo, so tanghon! So bagay sa bawat selebrasyon. So easy, so dummy! Komeo, so tanghon. Komea Sotanghon. So good! Sotanghon! May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya! Isang barangay na labada, puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Unboxing MXV Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Labimpito, 17, 17 minutes after 5 in the afternoon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado.
Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong balita. Pilipinas, araw ng Huwebes, 4 na sa buwan ng Disyembre taon 2025. Sa ulo ng mga balansyadong balita. Low pressure area sa silangan ng Eastern Visayas, naging tropical depression na, signal number 1 itinaas. Satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos sumemplang sa pinakamababang antas mula nang maupo sa kapangyarihan ayon sa survey. Congressman Sandro Marcos dumalo sa hearing ng ICI sa executive session. Congressman Pulong tumanggi namang dumalo. GSIS nagpalabas ng 3.93 billion pesos na Christmas cash gifts para sa mga pensyonado. Halos 1,500 pulis itatalaga sa ASEAN Meet sa Boracay sa susunod na linggo. Halos 20 million pesos na halaga ng shabu nasamsam sa Daet, Camarines Norte. Paputok na pinangalan ng Saldico at Diskaya ibinebenta online. PNP naman nagbabala. Magandang hapon Pilipinas, kami po ang inyong tagapagbalita. Sa pangalan po ni Miss K. Karen Oyong, ito po si Wina Pearl Hesoro. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, isa ng ganap na bagyo ang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibilities. Ayon sa Pag-asa, huling namata ng Tropical Depression Wilma sa lahing 595 km silangan ng Eastern Visayas. Taglay nito ang lakas na hangin aabot sa 45 km per hour malapit sa sentro at bugsong aabot naman sa 55 km per hour habang kumikilos pakanluran, timog-kanluran sa bilis na 10 km per hour. Dahil dito, itinaas ng signal number 1 sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Surigao, kasama na ang Siargao, Bukas, Grande Island at Dinagat Island. Pinagyang din naman ng Pag-asa na mayroong hanggang 36 oras bago maramdaman ang epekto ng nasabing bagyo na nasa mga lugar ng signal number 1. Samantala, sumadsad sa pinakamababang antas ang satisfaction ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito po ay batay sa survey ng WR numero na ginawa noong Nobyembre. Ayon po sa ulat, ang performance satisfaction score ni Pangulong Marcos ay bumagsak ng 21% na 14% na mababa mula noong August 2025. Ang naturang pagsamplang ay pinakamatindi simula noong February 2025 o sa pool ng maupo sa poder ang presidente. Aabot po sa 1,414 na respondents ang tinanong sa nabanggit na survey noong November 21 hanggang November 28. Samantala, sumalang na si Presidential Senate House Majority Leader Sandro Marcos sa pagdinig naman ng Independent Commission for Infrastructure o ICI pero humiling ito ng executive session. Dahilan ng kanyang abogado, posibleng magbigay ng mga critical information ng kanyang kliyente na maaaring makaapekto sa investigasyon kung ila-livestream ito. Narito ang tinig ng abogado ni Sandro. May I ask for the grounds why you request for an executive session? Your Honors, we have written earlier to formally request for an executive session because our client here has already submitted himself voluntarily. He would like to share as much information as he can, as candidly as possible. And more importantly, there may be critical information that may be elicited from his testimony which may jeopardize or compromise further investigation of this commission. So for that reason, we again request that for an executive session for Congressman Marcos. Kaugnay niyan, tinalakay ni Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos ang mga alegasyon ni resigned Congressman Zaldico sa pagharap niya sa ICI. Sa ambush interview matapos ang executive session, sinabi ng kongresista na pawang kasinungalingan ang mga paratang sa kanya at tinawag pang political play ang mga pahayag ni Ko para sa tangkang destabilisasyon sa gobyerno. Idiniin ng nakababatang Marcos na imposible ang alegasyon nitong siya ang responsable sa 50.9 billion pesos na budget insertion, gayon din ang umano'y utos ni Pangulong Marcos na 100 billion pesos na insertion. Nang tanungin kung dapat bang imbestigahan ng ICI ang Pangulo, sinabi ni Congressman Marcos na ayaw niyang magsalita para sa komisyon. Pakinggan po natin si Congressman Marcos. Honestly, to my knowledge, no, it's not possible. Because first of all, the executive has nothing to do with the legislative. And secondly, the allegations are untrue.
I did not do any such a thing. Kung nakikita niyo po yung listahan, may mga project dyan sa Davao City nakalista sa Davao City. Alam naman natin sino nakatira doon, ba't ba ako maglalagay ng projects doon? Sana naman pag-aralan nila ng mabuti. But in any case, it's really not worth it. It's just, like I said, it's just Samantala, abot naman sa 3.93 billion pesos ang ipinalabas na pondo ng Government Service Insurance System bilang pamasko sa kanilang mga pensyonado. Ayon sa GSIS, nasa 411,692 eligible pensioners ang makikinabang sa cash gift na katumbas ng kanilang isang buwang pensyon o di kaya naman ay 10,000. Ito din nakauna ang pagkakataon na kasama na sa biyaya ang mga tinatawag na prorate pensioners at ang mga nagretiro sa ilalim ng Republic Act 7699 o Portability Law. Sa iba po nating balita, abot sa 1,500 na pulis ang itatalaga sa pagdaraos ng ASEAN meeting sa isla ng Boracay sa Malay Aklan sa susunod na linggo. Sinabi po ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates na kasado na ang security preparations para sa mga delegado na dadalo sa ASEAN Senior Officials Meeting Retreat sa December 10 hanggang 13. Bukod po sa checkpoints at CCTV monitoring, magde-deploy ng highly trained police personnel sa mga pangunahing lokasyon ng pagpupulong. Inatasan na po ni Nartates ang Police Regional Office 6 na gawing regular ang pag-update sa security plan habang nalalapit ang ASEAN meeting. Halos 200 pong delegado ang inaasahang dadalo sa nabanggit na pagpupulong. Samantala, nasabat naman ng Camarines Norte Police Drug Enforcement Unit at ng Philippine Drug Enforcement Agency ang tinatayang 3 kilo ng hinihinalang shabu na may kabuang halaga na 20.4 million pesos sa Daet sa Camarines Norte. Naaresto rin ng mga otoridad ang 3 high-value individuals na kinikilalang sina alias Dan at Mando na parehong residente ng Bacoor, Cavite at isang alias Iris na taga Las Piñas. Na-recover mula sa mga suspect ang 669 na pirasong peking 1,000 bills na budol money na ginamit sa operasyon at markadong buy-bust money na harap sa kasong paglabag sa RA 9165 ang mga suspect. Samantala, ibinibenta na rin sa social media ang mga bagong paputok na may mga pangalang Zaldico at Diskaya. Ayon po kay PNP Anti-Cybercrime Group Director Police Brigadier General Wilson Asueta na mamonitor na nila ito online habang papalapit ang Kapaskuhan. Pero paalala niya, bawal ang kahit anong pagtitinda ng pailaw o paputok sa internet, legal man o illegal ang klase ng produkto. Sa unang linggo po ng buwan ng December, umabot na sa 10 o 10 katao ang naaresto ng ACG dahil sa online selling ng paputok. Karamihan umano sa mga paputok na nabibili online ay ang mga produktong King Kong at tuna. Pakinggan po natin si Police Brigadier General Wilson Asueta. Lahat na mga ganyan na sa pinagbabawal at ito ay hindi naaayon sa sa component, standard component at lumabas ito sa lalo na pag merong mga explosive component na ito ay lalong pinagbabawal. Well, meron kaming na-monitor kaya ito ay tinututukan natin. Samantala, sa iba pang mga balita, my 77-year-old body cannot take it anymore. Ito ang sinabi ni Independent Commission for Infrastructure member Rogelio Babe Singson matapos naman ang kanyang irrevocable resignation. Ayon kay Singson, labas-masok siya sa ospital, sumalang sa medical workout at saka una ng pagkakataon, pinainom na siya ng maintenance medication para sa high blood, cholesterol at iba pa. Aniya, hindi rin sanay ang kanilang pamilya sa grabing stress at security para sa kanilang kaligtasan. Narito ang kanyang tinig. Because of the stress, my 77-year-old body cannot take it anymore. That's the other half of the situation. I've been in and out of the hospital. I just came from a medical workout this early. So, alam niyo na, pagka nag-medical workout ka, jeta ka ng 10 hours. No? Maaga kang magigising, blood extraction. This is the first time in my life that I've been asked to take maintenance medication for heart, high BP,
high cholesterol, high creatinine, name it, everything is red flag in my body. So please try to understand that it's not that I don't want to serve. It is just that my body and also the stress on my family, we are not used to this heavy stress, including heavy security for the family's safety. Kaugnay niyan, idiniin ni ICI member Rogelio Singson na hindi lang kalat ng Malacanang ang flood control mess kundi ng buong Pilipinas. Sa press briefing, sinabi niyang hindi naman ito mangyayari kung hindi nagsasabwata ng ilang ahensya ng gobyerno kabilang ang pinamumunuan niyang DPWH. Ginawa po ni Singson ang pahayag nang hingan siya ng reaksyon sa sinabi ni Congressman Edgar Erice na naramdaman umano ng commissioner na ginawa ng punching bag ang komisyon at baka maakusahan pang washing machine kaya siya nagbitiyo. Nagpahayag din siya ng sama ng loob at binanggit ang flood control master plan para sa 18 major river basins na sumasaklaw sa 63 probinsya sa buong bansa. Pakinggan po natin si Singson. Hindi naman kalat lang ng Malacanang ito, no? Kalat ng buong Pilipinas. I mean, this will not happen without connivance of several offices, no? Including the agency where I served for 6 full years. No? Kaya ako nalulungkot. No? And I keep repeating, even today, I will repeat it again in front of all of you. The total master plan for flood control for the 18 major river basins. Kala nyo 18 lang yon. But the 18 major river basins cover 63 provinces nationwide. Sa kaugnay pa ring balita, umapila si Rizal Independent Commission for Infrastructure Commissioner Babe Singson. Sa Kamara at Senado, nabilisan ang pagpasa sa panukala na nagpapalakas sa komisyon. Sa press conference, sinabi ni Singson na walang sapat na kapangyarihan ng ICI upang mapabilis ang mga dapat nilang gawin. Narito muli ang kanyang tinig. What we wanted to convey was ICI as it is today does not have enough powers to be able to execute as quickly as we can what we need to do. And that's why I am appealing to members of Congress, both the House and the Senate, ipasa nyo na yung IPC, or Independent People's Commission at the Senate level, and the ICAIC, which is at the lower house version. They committed that they will pass it before the end of the year, so hopefully by the end of the year, you will now have a much stronger independent commission with proper powers and authorities. Samantala, naniniwala si Senator Sherwin Gatchalian na malaking kawalan sa ICI ang biglaang resignation ni dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson. Ayon po kay Gatchalian, kilala si Singson para sa kanyang integridad at technical expertise sa mga infrastructure project ng gobyerno. Kaya para po sa senador, kinakailangang mabilis na makahanap ng kapalit na kapantay na kapasidad ng dating kalihim ang ICI para hindi madiskaril ang momentum ng pinagsimulang investigasyon ng komisyon. Tatlong po isang minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Samayin nyo na ang unang bugso ng mga balita sa Balansyado. Kami po ang inyong tagapagulat. Sa pangalan po ni Miss Karen Oyong, ito po si Wina Pearl Hesoro. At Henry Uri. Balansyado. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon,
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at ibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. Hindi lang sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Number 1, ang inyong DZRH. Ayon sa third quarter survey ng Kantar Media, number 1 sa Metro at Mega Manila, ang inyong DZRH. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay na pinagkakatiwalaan. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan mang panig ng mundo, nasaan ka man, Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito. Nagbibigay po ng mataas na pagrespeto kay dating DPWH Secretary Babe Singson, ay tayo ho'y nagpapaabot din sa kanya ng atin pong paghanga, ng atin pong pagpupugay, sapagkat mas minatamis niya na kumalas habang siya ay mayroon pang maisasalbang kredibilidad at integridad doon po sa pagiging miyembro ng Independent Commission on Infrastructure o ICI, sapagkat yung kanya namang pagkakasama roon voluntaryo voluntaryo in the sense na siya hinirang at nung siya na may sumanib dyan hindi naman siya nagtanong kung magkano susweldohin, ano ang perks and privileges. Serbisyo sa bayan ang ginawa niya kanya siguro naramdaman din niya na tama naman ang kalahati ng kanyang dahilan ay yung kanyang kalusugan, seguridad ng pamilya, at ang kalahati ay yung sinasabing walang pangil sa ngayon talagang walang puro angil, walang pangil.
Ibig sabihin ng puro angil, di nagpapagalit lang sa mga natutuklasang infrastructure anomalies, pero wala naman silang pangil para sagawa ng nararapat nilang gawing makatutulong lalo sa pagsawata ng korupsyon. Sapagkat wala naman silang kanila lamang komisyon na nag-iimbestiga. Then after the investigation, they will submit it to the ombudsman, and the ombudsman has a final evaluation kung ihahabla na ng tuluyan doon sa Sandigan Bayan yung mga nakikita ng ICI. Nako, talaga kung ang bayan ho kasi maski na ho sinong inyong tanungin ngayon. Simula sa baba hanggang sa itaas, simula sa masa hanggang sa profesional. Galit na. At wala na pong sumasambulat sa kanila mga labi, kundi akala ba natin may pinangakong makukulong na malalaking isda. Ano na ba ngayon? December 4 na ngayon. So 21 días na lamang kasama ang Sabado-Linggo na para makita natin at mapatunayan yung sinasabi nilang bago magpasko may magpapasko sa kulungan ng malalaking isda. Right now mga nakukulong pa lamang yung mga yung mga pobre, mga taga DPWH na nagamit din lamang naman dito sa anomalyang ito. Balansyado! Si Lian Loreto ng Pag-asa. Lian, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Henry, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Balita po muna tayo dito sa bagyong Wilma. So si Wilma nga po ay nasa may Philippine Sea at nasa lang 575 kilometers silangan ng Katarman, Northern Samar. Mas bumabagal nga po at may taglay na hangin na aabot sa 45 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 55 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito west-southwestward, may kabagalan 10 kilometers per hour at nakikita natin, posible pa rin po ito mag-landfall either po sa may Eastern Visayas or Dinagat Islands, possibly po bukas ng gabi o sa Saturday po ng umaga. Ngunit kahit hindi pa po ito nag-landfall, yung sentro ng bagyo, ay nararanasan na nga po ng ating mga kababayan sa Eastern Visayas yung mga pag-ulan na dulot nitong si bagyong Wilma. Kaya posible din po na makaranas pa rin po sila nung simula po ngayon ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, kaya doble ingat yung ating mga kababayan dyan. At sa nakikita nating forecast track ay para nga po itong yung mga dadaanan itong si bagyong Wilma ay yung mga nadaanan na ng mga nakaraang mga bagyo. So sana po yung makapaghanda po yung ating mga kababayan sa mga posibleng impacts po ni bagyong Wilma dahil dadaan po ito sa may Visayas region maging sa Northern Palawan simula po bukas ng gabi hanggang sa Martes po ng hapon. At nakikita nga natin ngayon, posible nga po ito magdala ng mga malalakas na mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar kahit may hinang bagyo lamang po ito habang tinatawid ang Visayas. So tropical depression lamang po yung ating forecast dito sa bagyo. Ngunit emphasize ko nga lamang po, malakas po yung mga pag-ulan nitong bagyong Wilma. At ngayon nga po ay nakataas na ang wind signal number 1 sa southern portion ng mainland Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, maging sa may northern portion ng Cebu, kabilang ang Bantayan at Camotes Islands, sa may eastern and central portions ng Bohol, Surigao del Norte, kabilang din ang Siargao at Bocas Grande Islands, Dinagat Islands, northern portion ng Surigao del Sur, maging sa may northern portion ng Agusan del Norte. Doble ingat po yung ating mga kababayan sa posible din pong dala ng mga impacts nitong malalakas na hangin. At sa ngayon nga po, aside dito sa bagyong Wilma, binabantayan din natin yung bugso ng hangin nitong Amihan dahil ito nga po yung makakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon, kaya't maaalon din po na karagatan ng ating inaasahan. Nakatawas na din po ang gale warning sa may northern and western seaboards ng Northern Luzon, maging sa may eastern seaboard ng Luzon at Visayas dahil po dito sa Amihan, maging dito po sa bagyong Wilma. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Lian Loreto. Thank you, Lian Loreto. Yun ang mga binabanggit na mga lugar. Baka kayo may mga tubig pang hindi umuot-ot dyan, hindi umuok-ok dyan at binabaha pa kayo. Dahil tinamaan ang lintik na baha talaga.
mabalik tayo doon kay Secretary Babes. Talaga hong alam niyo yung mama ho naman na yan, kilala naman yan ng industriya, kilala po yan ng burokrasya, kilala ho yan alam natin ang pagkatao niya, yan napakalinis at napakamatuwid na tao niyan. Siguro tao lang ho yan. Yung kanyang mga natutuklasan, yung kanyang mga naririnig through executive session, through investigation, yung kanyang mga nadidiscover, ayun tao lang ho yan tsak na yan pag-uuwi, dala-dala niya sa kanyang dibdib na gusto niyang ipaglaban ng karapatan at kapakanan ng mga mahihirap na pinagnanakawan. Kaya nai-stress pagkatapos hindi naman niya magawa sapagkat yung ICI, sabi nga niya wala ngang pangil investigating fact-finding commission lang 'di ba? Alam mo yung pakiramdam na may nalaman kang kasuklam-suklam na napapamura ka, gusto mong ipaglaban yung mga inaapi pero wala kang magawa sapagkat wala sa kwan mo yun sa katungkulan mo yun ang iyo lamang katungkulan magsagawa ng investigasyon, magrekomenda. Pero hindi yun ang gusto mo Gusto mo ng katarungan para sa mga mahihirap na pinaglakawan. O kaya na-stress na yung mama. Hanggang sa hindi niya nakayan. Sasapin-sapin na yung kanyang high blood, cholesterol. Sabi niya, di ba? Nagtaas ang bigla isipin, hirap yun talaga pagkatapos pati mga anak niya siguro hindi na rin makatulog at palagi na lamang may bantay sarado yung sino namang hindi naman mapapaisip na kumalas pag ganyan. Pagkatapos ang sabi niya, may nabasa pa nga ako na yung ICI daw wala namang staffing pattern na maayos. Ang mga computer doon minsan kanya-kanya pa ng dala at nanghihiram pa ko hilaw Sana ang ginawa na lang dyan sa kung yan, interagency task force na lang yan, NBI, CIDG, di ba, PNP, AFP. Pwede kaya yan ng mga yan NICA, di ba? Kung yan ay nagsagpi-sagpi na lamang at isa sa kanila ang hinirang na lead agency sa pagsasagawa ng investigation, palagi ko mas mabilis pang kumilos sapagkat yan ang kanilang trabaho talaga. Di ba? Isipin niyo kung ang NBI on top of the situation of that investigation, kaya naman yan, isang unit ng NBI. O for that matter siguro, sasama nga niya yung mga iba pang mga ahensya ng gobyerno. Di ba? At ang sabi ni Baby Singson, ang pinag-uusapan daw na pondo na inalat sa ICI, ang pondo raw ay nasa dyaryo. Ibig sabihin, di wala silang nahihita riyan. Baka mamaya nga naman, pati, ito naman ang kulog talaga. Nagpiesta sa, nandiyan na ba? Andiyan na ba si Atty. Cayosa? Nagpiesta sa, naglumunoy sa pagnanakaw sa pondo ng baha yung mga taong mga gahaman pagkatapos sila namang nag-iimbestigang voluntaryo lamang kanilang malasakit sa gobyerno wala namang nahihita kundi puro stress sa buhay talagang kahit na sino. Kaya unawain natin si Secretary Babes Singson at saluduhan natin. Salamat Secretary Babes na kayo ay nagpahiram ng inyong maigsing oras para maigsi may mahaba para sa amin ang inyong ginawa pong paghahanap po ng ng katotohanan dito sa sapat na rin naman ho yun at aming dinadakila namin ng inyong serbisyo sa bayan, Secretary Babes. Balansyado! Andiyan na ba si Kyle? Dito muna tayo sa ating Pasko Panalo Promo kasama ang MX3. Napakadaling sumali. Makinig lamang sa Deezer H Radio o manood sa Deezer H TV. At kapag nakiempohan kayo ng aming Deezer H Roving Reporter, instant 1,000 pesos at MX3 gift box ang mapapasa inyo sa Pasko Panalo Promo kasama ang MX3. Eto na, MX3 Pasko Panalo kasama ang ating MX3 Brand Ambassador. Ang ganda ng ngiti mo, mukhang mamamantikaan ka, Wina, no? Ay, Kyle, ang ganda ng ngiti ni Wina. Talagang dapat, pati si Sophia, kailangan masibuhan ng mga labi nito, mga ito.
ang brand ambassador ng MX3, si Kyle Bulyas. Kyle, nasaan ka? Magandang gabi ka, Henry. Nandito pa rin tayo ngayon sa Leverisa Street dito sa Malate, Maynila. At isang maswerteng listener ng Deezer H ang ating bibigyan ng papremyo ngayong gabi. At lalapit ako na si Kuya. Ako ay isang security guard dito sa isa sa mga apartment unit dito sa kahabaan ng Leverisa. Kuya, magandang gabi. Ano pong pangalan ninyo? Magandang gabi po. Ako nga po pala si Dindo Mangay. Ayan. Sir, anong describe naman ano yung pinaka day-to-day na gawain mo? Araw-araw pumapasok bilang isang security guard galing Quezon City papuntang Leverisa. Medyo malayo-layo, Sir Henry, ang kanyang Oo nga. Tanong mo nga kung totoo bang yung mga security guard ay mahaba at matataba ang mga batuta ng mga yan? Totoo ba yan, sir? Totoo po, sir. Sabi ko sa iyo, pag inilabas niya ng batuta ng mga, diyan kilala ang mga security guard sa batuta. Ayan, si sir, sinong announcer ang madalas mong pakinggan sa Deezer H? Si Katunying, si Anthony Taberna, saka si Jerry Ba, saka si Sir Dio Makalma. Ayan. At dahil dyan, bibigyan agad natin siya ng maagang pamasko, 1,000 pesos. At dahil dyan, wala kang dagdag. Bakit naman, Henry? Oo, akala ko'y nakikinig sa hapon. Hindi yata tayo naririnig sa hapon. Yain na. And then, ano naman kasi, usually, pag nabanggit niya kanina sa atin, Henry, pag ganito, biro lang. Meron namang magandang pamaskong ibibigay ang MX3. Dapat nabanggit mo na Henry, hindi lang 1,000 peso cash ang ipamimigay natin. Meron din siyang MX3 gift box at mini component. Ayan, Kuya Het, pakita natin ang ibibigay nating papremyo kay Sir. Ayan, Sir, ang gift box, hatid yan ng MX3. Meron niyang kape at food supplement at of course t-shirt. At meron ka ding mini component mula sa Deezer H. Ano masasabi mo, Sir? Maraming salamat po sa DCRH. At saka kay Sir Henry po pala. Sige. Bigyan mo ng kwan. Bigyan mo ng, nandiyan na ba yung kanyang mini component? Apa, andito na. Sir, yung MX3, yan ay pampaltibay ng resistensya laban sa sakit. Kaya kahit naka-duty ka araw-araw, siguradong hindi ka tatabla ng mga kung ano mga kalikamor na sakit yan, ha? Inumin mo parati yan, Yes po, sir. Sige. Salamat, Kuyang. Salamat. Maraming salamat po, sir. Ayun. Ayan, maraming salamat kay Sir. At sa mga nakikinig sa atin ngayong hapon, lakasan na ninyong inyong mga radyo at telebisyon. Baka kayo na ang susunod na mananalo ng 1,000 pesos at MX3 gift box. Dito pa rin yan sa Deezer H Pasko Panalo Promo, hatid ng MX3. Dito tayo believe. Ito po si Kyle Bulyas ng Deezer H. Una sa Pilipinas, Kulang na naman ng extra natin, Kyle. Hindi tayo. Kailangan kompleto yung extra. Hindi kita bibitawan. Take 2. Ano ba ang extra natin? Dito ako believe. Hindi. Yung turo sa iyo ni Kwan. Yung turo sa iyo ni Wina. Paano ba? Ano bang dapat mo sabihin? Ito po si Kyle Bulyas, ang brand ambassador ng MX3. Okay, sige. Ulit. Take 2. Go. Atid pa rin ito ng Deezer H Pasko Panalo Promo kasama ang MX3. Dito tayo believe. Ito po ang brand ambassador ng MX3, Kyle Bulyas ng Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Di ba? Sabi ko sa iyo, Ati Diyos, Ati Wina, maumatindi ito. Di ba, si Ati Cheskay nakikinig na yan, Kwan. Napakahusay na manager niyan. Kyle, salamat ng marami. Thank you.
Alright, si Kyle Bulya sa ating MX3 Pasko Panalo promo. Balansyado. Eto na, let's go to the serious matter again. A very serious discussion with Attorney Domingo Cayosa, si Attorney Egon, ang dating presidente po ng Integrated Bar of the Philippines. Makahingi nga tayo ng kanyang insights dito sa ICI na ito at saka pag-resign itong si Secretary Babes. Kung sa tingin ba niya kahit halimbawang siya ang nasa katayuan ni Secretary Babes, paano nga naman niya haharapin yung mga challenges ng ICI internally and externally. Attorney, magandang gabi po sa inyo. Si Henry Uri po. Good evening, Henry. Magandang gabi po sa ating mga kababayan. Attorney Egon, yun bang kapag-resign ni Secretary Babes sa inyong habang kayo nagkakapi-kaping mga abogado sa inyong liga, ano ang inyong napag-uhuntahan tungkol riyan? Una, malaking setback yan sa ICI sapagkat sa tatlong commissioners nito, si Secretary Singson talaga ang experience pagdating sa kalokohan o kaya yung mga pasikot-sikot ng DPWH. No? Yung dalawa, kumbaga, stranger yung isa retired justice, yung isa naman private sector na accountant. So very limited. Siya ang pinaka-experience and competent kumbaga sa DPWH systems at kasama na yung mga sindikato dyan. So malaking setback yan. It should also be a wake-up call for the administration kasi nagpapasalamat tayo na naninilbihan sila dyan pero kulang naman talaga ang kanilang poder, wala silang proteksyon, at hindi naman talaga silang independent na komisyon. Okay, I'll pick up that word. Kulang, hindi naman talaga sila independent. What does it mean po, Attorney Cayosa? Ang pondohan yan, pinopondohan siya ng opisina ng presidente. So, yung funding, manggagaling sa opisina ng presidente. So, pangalawa, yung pag-appoint sa kanila, wala naman silang security of tenure, di ba? Wala silang protection against subsequent cases. Kasi ang makakapagdali na, makapagyarihang mga tao di ba? And then, yung kanilang personnel, bagong opisina, kung saan-saan na lang sila kumukuha, nagsa-secondment na lang from other government offices. Wala naman silang intelligence fund. So, it is a month-to-month o a year-to-year nag-request lang yan ng pondo sa presidente. Kung hindi sila masikaso o kaya hindi nagkakaintindihan kung anong direksyon o ano yung mga polisiya, baka nga maiipit ang pondo nila. Sila yung nakapronto sa atin, di ba? Ang taas ng expectation, ang taas ng demand ng taong bayan sa kanila. Pero hindi naman sigurado yung kanilang posisyon at saka yung kondo at yung opisina nila. So, talagang naintindihan natin na they are out on a limb, kumbaga ba? Opo. Attorney, worry bagang sila parang, kasi binabanggit ninyo yung malalakit mabibigat na tao, personahe ang kanilang binabangga. Ano ito? Worry bagang sila parang ibinala ng Malacanang sa kanyon? Hindi naman siguro, no? I think tama lang na merong ganyang komisyon initially, di ba? Lalong-lalo na nung yung dating ombudsman hindi naman gumagalaw. So kinakailangan talaga yan. Plus, makakatulong sana sila dun sa pagkalap ng impormasyon na kung yung preliminary work na dapat ginagawa ng ombudsman, magagawa na at nakafocus lang sila sa infrastructure. Ang ombudsman ho kasi kahit constitutional body yan, well-funded, maraming tauhan, maraming poder, kapangyarihan, lahat ng katiwalian, anumang klase, responsibilidad nila yan. Ng ombudsman. Tama lang naman na merong independent commission na nakafocus sa infrastructure kasi talagang nagulat tayo sa katambuhalang pandarampong sa atin dyan. Yun ang tama na direction yan. Kaya lang, yung kulang nga ng personnel support. Tapos mukhang nagkakaiba na sila. Yung ang pag-alam natin, nung umpisa pa si Secretary Singson, gusto niya
isa-publiko lahat ng proseso. Ngayon, wala namang nangyaring gano'n. Oo. So yun din. Plus, ngayon, hindi na malinaw kung ano hanggang saan yung kanilang mandato, ano naman dun sa ombudsman. So dapat malinaw din yan. Para sa gano'n, may seamless, walang friction, walang wrong, yung conflict. Kanina ho, attorney, binabanggit ko na kung kaya ang ginawa na lamang Interagency Task Force, NBI, CIDG, NICA, and other investigating authorities, for that matter, PNP and AFP, sa tingin ninyo, kung yun na lang ang ginawa, maaari kayang makapagtrabaho din sila ng maayos, or kung hindi man sila ang miyembro ng ICI? Well, mas maganda sana kung task force. Kasi yung established na yung kanilang sweldo, personnel, budget na yan, at yung kanilang mga kapangyarihan, malinaw na sa batas. Ayan. Sanay na sila dyan. Task force sana. But I think because of political circumstances, gustong palabasin na independent commission. But pangalan lang yan sa katotohanan under the office of the president. Mas maganda na lang sana pag task force na siya, mas maraming mapapagalaw na tao. Tama, opo. Kaya yun na nga ho, attorney, actually ang naririnig natin komento ng iba. How can it be independent? If the president is the one founding that ICI and siya rin ang nag-appoint. Yun na nga Plus yung pondo, sabihin na natin na itong na-appoint niya, they have their personal independence. Pero yung pondo, di ba? Oo. Sa kanila. Pag task force kasi at Henry, yung kaagad mga kapagtrabaho, they have their own network. Meron silang intelligence fund, meron na silang clear mandato. Yeah. Pero pinagsama-sama, mo, NBI, Kapulisan, AFP. Di ho ba? COA, Ombudsman, DOJ, buong bansa sana. Di ba? Yeah. Ang krisis ngayon ng gobyerno, yung nung gumawa ng ganyang komisyon, ang tingin ng tao na, sige, mabilis yan. Dahil nga walang tao, walang pondo, at gumagawa pa lang sila ng rules, talagang super bagal. Kaya bumababa ang sensibilidad. So, attorney, moving forward, ano ang dapat na maging mukha at katawan hanggang sa makatayo ng mag-isa na may kapangyarihan itong ICI? Ang pinakamaganda, i-certify ng Pangulo na urgent yung ginagawang bill, tinatalakay sa lower house at sa Senado. Urgent, para matapos nila. Kasi otherwise, itong pag-resign niya, ang laking dagok yan sa kampanya laban sa katiwalaan. At ang laking dagok din yan sa kredibilidad ng presidente. It will fuel again the speculation na kunwari yan, kaya itong matitunong tao nandiyan, umaayaw na kasi nakakahalata na din. Yun ang i-spin nila Ang dami ng mga iba't ibang rason, hindi mo na malaman kung anong katotohanan. But the fact is, hindi nakakatulong dun sa agenda ng taong bayan at yung sinasakyan ng Pangulo na panagutin yung managdakaw sa kaban ng bayan. Actually, yun ho ang iniisip ng iba kay Secretary Babes na nakahalata, hindi niya nagugustuhan na para bang yung masasakripisyo lang yung kanyang dignidad at integridad Hindi lang yan, mapapagod lang sila. Napapagod lang. Kung makinig ka, kaya ulit lang isa publiko yung wala namang masama dyan. Yung sinasabi nila, right of the mga resource person, walang ganun. There's no such thing. Ganyan nga. This is a public interest. Kaya lang, Attorney Egon Yung nakikita mo na gumagawa sila ng resort para hindi sa publiko. Kasi makikita natin na toothless itong komisyon na ito. Yung mga sagot nila, papalagbag, nambobola, nagsisituan, walang diba? Kaya nga sabi ni Secretary, sumasakit ang ulo ko sa mga sagot nyo. Nakakahawa. Ito pa, mag-21 araw na lang ho, Pasko na, pero nagbitaw ng salita ang gobyerno na bago magpasko may malalaking isda na makukulong. Pero ngayon, wala pa. Paano ho kaya ito? Sa tingin nyo ba, ay may makukulong na malaking isda bago magpasko? Ito ang problema natin, Juan.
yung pagpapakulong, wala ho yan sa poder ng executive, nasa judiciary. Yan. Eh kung ganun din kabagal ang judiciary, ganun din kakorap, wala tayong makikita. Naalala ko nga pala yung sinabi ninyo sa amin noon na kahit na anong gawing investigasyon, kung ang judiciary naman ay iba ang tinatakbo, ay wala rin mangyayari. Tama ho ba yung binabanggit nyo sa amin noon? Oo, yun paulit-ulit na sinasabi natin para hindi tayo madismaya. Dapat may focus din tayo sa judiciary kasi kung susuriin natin ang mga nakaraang skandalo tungkol sa kalokohan at tiwalian, malaking role ng judiciary. Ang daming pinalusot ng judiciary na mga hukom, mga justices, na mga mandarambong. Kaya nga lumakas ang loob nila eh. Diba? Gusto nga nilang makasuhan sila kasi alam nila kaya nilang influensyahin, takutin, bayaran, o kung ano-ano pa. Technicalin. Kanya lang, paano po ito? Talagang ang tao ho'y sumisik doon ang damdamin dito sa wala talaga pang nagpagawa na ng kulungan pero wala naman nakukulong na. Attorney, ano ba? Hindi ba? Yun na nga yung they have to manage it better kasi nga unti-unti nakakahalata ng taong bayan. Diba? Pati yan paggawa ng bagong kulungan. Bakit tayo gagawa ng bagong magandang kulungan dun sa mga mandarambong sa bandang bayan? Diba dapat dun sila sa ordinaryong kasama. Bakit may special treatment? Di ho ba? Tama. Yung bang, ang samang tingnan itong special, itong komisyon. Sabi nila, matagal bago nila sinabi, sige, online na kami, live streaming. Pero ngayon, pag hindi yung congressman ng executive session, ganun din ba ito? Huwag na lang sana silang nangako. Parang kalukuhan lang ito. At saka, yung nakikita ng taong bayan na napapasalamat tayo sa effort nila pero kulang na kulang at hindi consistent. Opo. At saka, attorney, ganito, correct me if I'm wrong, yung bang mga pronouncement ng like Blue Ribbon, Ombudsman, na may mga salita silang, sa tingin ko, hindi makakasali si ganito. Sa tingin ko, malayong makakasali si ganito. Sa tingin ko, walang ebidensyang wala pa tayo doon sa ganun po. Ano ho ba yan? Dapat bang naririnig sa kanila yan? At hindi ba nakaka-apekto ho sa trabaho ng ICA yan? Ang magandang punto yan, Henry. At yun nga ang sinasabi ko noon, na kung masyadong maraming nag-iimbestiga o kaya maraming nagsasalita, hindi sila nag-uusap, hindi nagko-coordinate. Pag nagsasalita sila, umaasa ang taong bayan o kaya naniniwala ang taong bayan. So, ngayon, magkakasalungat na tuloy ang sinasabi nila eh. Diba? Oo. So, yung mas lalong naguguluhan ang taong bayan. At pag naguguluhan ng taong bayan, eventually, mahalata nila mukhang sinasarswera tayo dito, sinetelenovela. Oo kasi so, yun ang nangyayari. Pinipilit natin na hanapin ang mastermind, ang pinakamalaking tao sa lugar sa iskandalong ito. Pero may mga pronouncement naman na kulang na lang absueltuhin yung mga hinahanap ng ICI. Paano nga naman ito? Tuwa yung mga defense counsels kasi gagamitin nila lahat ito to show inconsistencies. Baka kuminsan nga yung mga ganyan na careless o baka emotional talagang ginagawa para makalusot, para matulungan Ibig sabihin ho, attorney, halimbawa ay kahit na hindi during the session o during the hearing ng Blue Ribbon o ng sinabi nila yun sa isang mga interview sa media, pwedeng gamitin yun ng defense. Of course, kasi nga, it's given in public. It may not have a very high property value, pero gagamitin nila to confuse, di ba? Kasi lahat nila, sa ngayon ng gobyerno, they're authorized to do these things. For example, Senado, Kongreso, Ombudsman, DOJ, NBI, tapos itong komisyon nito. Kung magkakasalungat ang sinasabi nila, siyempre, magaling kang defense counsel, papakita mo itong gobyerno ito, iba-ibang sinasabi. Lahat opisyal ito. So dapat to, for that matter, Ombudsman at saka itong Blue Ribbon, tumahimik na lang. Kung mayroon man silang mga nakikita, wag na muna nilang isa publiko. Mas
maganda siguro, let their actions speak Iyo. louder than their mouth or their words. Anyway, nako, masalamat ng marami muli sa inyo pong paliwanag at pagtutuwid sa ilang mga dapat na sanay. Pero ang nakuha namin sa inyo, let the president should certify this proposal empowering the ICI as urgent. That's the only way to have it done. Kasi kung hindi ho yan ang papasa at madidismaya lalo ang tambayan. Alright. At mahirap yung magiging katatayuan talaga ng ICI kung wala silang pinaghahawakang matibay na sandigan na batas. Ano ho? At Attorney, salamat ng marami sa inyo ho for joining us again. Maraming salamat. Magandang gabi ho. Alright. Si Attorney Domingo Cayosa. Ayun ho, kita nyo ang ganda nung sinabi niya. Hindi ba? Dapat ma-certified urgent yung panukalang batas na nagbibigay po ng balugbog sa ICI. Ay, nako. At saka, sana naman, yung mga nag-iimbestigang iba pa, I know this is a political matters, but please lang, kasi hindi naman pinag-uusapan natin dito, simpleng nakawan lang sa politika. Bilyones na ninakaw sa pundo ng tao, na ngayon ay maraming hindi makapagpagamot, maraming hindi makapag-aral, maraming walang trabaho, nagugutom dahil ang pondo dapat na napupunta sa kanila, napunta sa DPWH pero ninakaw naman, ginawa namang ghost project. Nalikida ang pera, wala naman tayong proyektong nakikita, tinamaan ng kunat. Balansyado! We'll be right back, 6:14. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa belt, walang plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with a White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Bata pa lang ako, nakapokus na ako sa pagsasaka. Alam kong dito ako may pag-asang umasenso. Pero sa hirap ng buhay, muntikan nang di umusbong ang mga pangarap ko. Mabuti na lang, merong maasahang kaagapay sa pag-asenso. Madali lang mag-apply, malit pa ang interes. Kaya ngayon, ang mga binhing itinanim ko, unti-unti nang nagbunga. Panigurado, may anihing magandang kinabukasan ang ating mga susunod na henerasyon. Gaya ni Ginoong Giordani Cara, 2024 Land Bank Ulirang Magsasaka Awardee. Kaya mo ring pagyamanin ang iyong agribusiness sa tulong ng Land Bank AgriSenso Plus. Ang Land Bank AgriSenso Plus ay programang pautang ng Land Bank para sa mga magsasaka, mangingisda, SMEs at korporasyong nakapokus sa agrikultura. Land Bank AgriSenso Plus, kaagapay sa pag-asenso. Para sa karagdagang detalye, bumisita sa pinakamalapit na Land Bank Lending Center sa inyong lugar. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. How you
spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection para max alaga, max protektado. ACS Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 billion pesos sa Champion na Milyonaryo Pa. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong pangalan, edad, address, contact number at pirmahan. Ilagay ito sa white legal-sized envelope kasama ang iyong proof of purchase o POP na may tamang bilang ng empty sachets, wrappers o pouch ng Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner at Champion Dishwashing Liquid and Paste. Sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang ginamit na POP at ang MBC station na iyong pinakikinggan. Ihulog ito sa drop boxes na patatagpuan sa iyong paboritong MBC radio station nationwide. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock at Aksyon Radio. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws at 1 million pesos naman sa grand draw. Hatid sa inyo ng Champion. Tapat po sa inyo. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at Pala yun, Attorney JD and Kuya Arman na natatraffic pala ngayon. Attorney JD, kumusta ka na? Magandang gabi sa iyo. At Kuya Arman, ingat ha sa pagdadrive. Di ba, Attorney JD, paano pala yun? Babalangkas ng batas ay mga mambabatas, mga congressman at senador, na kapag yung batas na ginawa nila ay nabalangkas, yun ang magbibigay kapangyarihan sa ICI para silang mga sangkot umano sa flood control na mga mambabatas din ang iimbestigahan. Di para silang kumuha ng barasong panghilod na bato at itinuktok sa kanilang mga bumbunan, Attorney JD. Kung kaya ito, hindi kaya ito matulad sa paano ka lang political dynasty law, anti-political dynasty law, na kanya kaya nagpakakatagal-tagal sapagkat para silang yun na nga, kukuha lang sila ng batong ipupukpok sa kanilang ulo. Sana may umiral yung kanilang yung sinumpaang tungkulin nila na sila ay lilingkod sa bayan ng walang pag-iimbot, batay doon sa isinasaad ng Republic Act 6713. Yun lang naman di ba? Alam niyo yung Biblia yan, yung Biblia yung banig na hinihiga ng mga public officials, banig na kung saan nakaladlad yung ethical standard of government officials. Republic Act 6713, kung yan ay sinasaulado at sinasapuso lang ng mga government officials, wala mang nakawang mangyayari tayo. Balansyado! Kaya lang talagang pagka-dugo, lahing magnanakaw ay magnanakaw talaga yan. Balansyado! Ay nako, si Val Gonzales, yun daw hong show cause order ng LTO dinedma naman ni Francis Leo Antonio Marcos
na ang tunay na pangalan ni Norman Mangusin. Val Gonzalez, RH number 5, Val. Henry, bigong ang lumutang sa tanggapan ng Land Transportation Office ngayong hapon ang vlogger na si Norman Mangusin o nagpapakilalang si Francis Leo Marcos. Hindi sinipot o binaliwala lamang ni Mangusin ang show cause order o SCO na inilabas ng LTO laban sa kanya dahil sa patong-patong na mga paglabag sa Traffic Code of the Philippines. Sabi ng LTO, hindi formal na naisilbi ang SCO kay Mangusin dahil move out o wala na raw ito sa address na kanyang ginagamit sa BF Homes, Parañaque City. Batay sa SCO na pirmado ng LTO Intelligence Investigation Division Chief Reynante Militante, alas 3 sana kaninang hapon ang hearing o investigasyon laban kay Mangusin dahil sa pagmamaneho nito ng sasakyan na peke ang plaka, hindi nakasuot ng seatbelt at gumagamit pa ng mobile phone habang nagmamaneho. Natunto ng mga violations ni Mangusin nang i-post nito sa kanyang FB ang pagmamaneho ng Ford Expedition habang nagbablog. Bukod sa 70 araw na preventive suspension sa kanyang lisensya, ay inalarma na rin ng LTO ang Ford Expedition na minamaneho ni Mangusin na isinailalim din sa roadworthy inspection. Una na rin nagbabala si LTO Assistant Secretary Marcos Lacanilaw kay Mangusin na kapag hindi dumalo o hindi magsumite ng komento ngayong araw ay tuturing na ito ng ahensya na pagbabaliwala sa karapatan nito na maipagtanggol ang sarili. Git ng LTO, maglalabas na lamang ng desisyon ang kanilang tanggapan batay sa mga hawak nilang mga ebidensya at mga dokumento. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val. Samantala, preemptive measures para sa mga pantalan. Natatamaan po ng bagyong Wilma ay nilatag na ho ng Philippine Ports Authority. Noche nga nga sa RH27, Noche. Kuya Henry, nakapagtala na ng kansiladong biyahe sa ilang mga pantalan na nasa pamamahala ng Philippine Ports Authority o PPA. Bunsod ito ng malakas na alon at hangin na dala ng tropical depression Wilma. Kabilang sa mga may naitalang kansiladong biyahe ay ang mga Port Management Office na nasa bahagi ng Visayas at Mindanao tulad ng PMO Western Leyte, Biliran, PMO Eastern Leyte, Samar, PMO Bohol, PMO Bicol at PMO Surigao. Naglabas na rin ng directive order si PPA General Manager J. Santiago sa lahat ng mga PMO na ipatupad ang mga hakbang pangkaligtasan sa ilalim ng guidelines ang standard operating procedure sa mga pantalan tuwing may bad weather, koordinasyon sa mga terminal operator at shipping lines, maging ang pagbibigay ng service advisory sa publiko kaugnay sa mga cancelled at delay ng biyahe. Ito natutupad din ng mahigpit na monitoring sa vessel movements at cargo handling operations. Alas 11 na umaga, ang bagyong Wilma ay inaasahang tikilos pa Kanluran, Timog Kanluran hanggang Sabado, December 6. Bago tuluyang lumiis pa Kanluran na posibleng maglandfall ang sentro ng bagyo sa Eastern Visayas o Dinagat Island sa pagitan ng gabi ng December 5 at umaga naman ng December 6. RH27, Matigakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Noche. Samantala, bagong tulay sa Davao City magpapabilis sa daloy ng serbisyo, trabaho at kabuhayan ayon sa Pangulong Marcos. RH14, Let Narciso Letter. Nakatakdang buksan sa December 15 ang bagong tayong Davao River Bridge sa Davao City na itinuturing ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pamasko para sa mga residente at biyahero sa Davao. Ininspeksyon kanina ng Pangulo at ilang opisyal ang higit 1 kilometrong tulay na inaasahang magpapaluwag sa daloy ng trapiko sa Davao City. Ayon kay Pangulong Marcos, iikli sa 20 hanggang 25 minuto ang biyahe ng mga motorista mula sa kasalukuyang halos 2 oras. Pagdudugtungin ng tulay ang Barangay 76A Bukana at Barangay Matina Aplaya na magseserbisyo sa tinayang mahigit 14,000 motorista kada araw. Sabi ni PBBM, isa lamang ito sa 4 na legacy projects ng gobyerno sa Davao. Sa Disyembre naman ng susunod na taon, inaasahang matatapos ang isa pang proyekto na Davao City Bypass Project. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Let. Samantala, pag-aproba sa Independent People's Commission Bill, pinamamadali daw ni SP Soto. Raymond at Paz. Raymond.
Umaasa si Senate President Vicente Tito Soto III na maaprubahan at maging batas sa lalong madaling panahon ang panukala nitong Independent People's Commission o IPC Bill na inihain pa noong buwan ng Agosto. Ito yung pangbigyan ng mas malawak na kapangyarihan ng Independent Commission on Infrastructure o ICI sa pag-iimbestiga. Paniwala ni Soto, hindi lang dapat flood control ang maaring imbestigahan sa ilalim ng IPC Bill kundi iba pang uri ng katiwalian na nangyayari sa iba pang proyekto ng gobyerno gaya ng mga farm-to-market roads at irrigation. Ang pinatitiyak lang nito ay may tinatawag na sunset provision ang IPC Bill hanggang 2028 lamang na siyang pagtatapos ng Marcos Jr. administration. Umaasa naman si Senador Kiko Pangilinan ng Senate Committee on Justice kung saan nakasalang ang IPC Bill na sa resignation ni Secretary Babe Singson sa ICI ay magbibigay daan ito upang mapabilis ang approval ng nasabing panukalang batas. Narito si Senate President Tito Soto. IPC naman na gusto namin is August pa yun, final ko na eh. Di ba? Kaya talaga namang yun, that will give the ICI now more power and will be institutionalized. Siyempre, ang plano naman namin dito sa IPC, dapat ito may sunset provision dito. Because it's not going to be confined to infrastructure. It can go investigate also on agriculture, internal revenue, and the NIA, and all that. No? So, ito si RH28 Raymond Dadpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. I-ready na ang inyong cellphone dahil tinatawagan na namin ang next winner sa Kring Kring Panalo Malacash sa telepono. Alright, thank you Raymond. Yung report, eto muna. Bago tayo magpaalam, Kring Kring Panalo promo na tayo. Ang ating napili mula sa Cavite, si Valentina Blanca ba? Ganda naman ang pangalan ng ating mga winner. Miss Blanca, magandang gabi po sa inyo. Gabi po. Saan po kayo sa Cavite? Sa 13 po. Sa 13 Martires. 13 Martires. Oy, naku, malamig ngayon dyan ha. Oo, malapit na rin yan sa Tagaytay eh. Diba? O, sige po. Ano ang himpilan ng radyo na laging pinakikinggan ng mga taga 13 Martires? Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH po. Ayan. Sana'y palagi po kayong makinig, ha? Para sa mga balita, impormasyon at drama ng DZRH. Ma'am Valentina, salamat po na marami sa inyo. Thank you so much. Thank you so much po. Alright. Yan ang ating winner. At yan na rin po ang kabuuan ng ating mga balita sa Balansyado. Sa kanan ng aking partner na si Karen Oyong, si Joseph Cruzat at itong si Wina Pearl. Kanina po nakasama natin. Balita ngayong araw na ito ng Huwebes, 4 sa buwan ng Disyembre taong 2025. Maraming salamat po. Ako si Henry Uri. Balansyado.